Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan sa pangunguna po ng ating Pastor Mike Digan. Muli ito po ang inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At muli namin kayong inianyayahan sa isang oras po na tayo po ay makapanalangin sa isa't isa at makinig po ng salita ng Panginoon. Batiin po muna natin yung mga nakakasama na natin ngayon pa lamang. Ano po, ang Ma'am Joyce Digan, magandang hapon po. Ang Sister Alexis Salazar, good afternoon. At maraming salamat sa pagtatag mo sa ating mga kapatiran. Kasama rin natin ngayon, Ma'am Bibi Villamiel, good afternoon po. At si Sister Arcil Moreno Manigo, magandang hapon din po. Kasama rin po natin si Sister Arian May. Ayan, ito lang po muna. At mamaya po, kung meron po kayong mga prayer request, ano po, ay pakilagay na lang po dito sa ating live upang yan po ay masulat ni Ma'am Sheila at maisama po natin sa ating prayer list para po sa ating prayer time mamaya. Magsimula na po tayo. Let us pray. Maraming banal na nasa langit, salamat po Panginoon na muli nyo kaming pinahintulutan, Panginoon, na makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng Hardin ng Panalangin. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta, sa mga kaibigan, Panginoon, na patuloy na sumusubaybay sa Hardin ng Panalangin upang makiisa po sa pananalangin, Panginoon, at patuloy na makapakinig ng inyong pong salita. Maraming salamat, Panginoon. Hawakan niyo po bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon, at patuloy niyo po kaming gagabayan. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Babasa po muna tayo ng ilang sa mga nakala po natin mga prayer request. Sisimulan po natin yan sa praises and thanksgiving. Papasalamat po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-acknowledge ng mga birthdays. Okay, sa January, noong January 21, ang Sister Marilu Pacheco ay nagdiwang po ng kanyang kaarawan. January 22, si Sister Miriam Niserio. And then sa January 26 po, si Lita Santiago Navarro. And January 28, ang Pastor Joe Bolival at si Sister Monique Cabaya. At yan po, happy birthday po sa lahat po ng nabanggit at patuloy po kayong hawakan ng Panginoon. Sa wedding anniversaries naman po, January 25 ay magdiriwang po ng kanilang wedding anniversary ang Brother Nathan and Sister Charles Orara, maging ang Pastor Adan and Sister Esme Panisales. January 26 naman po ang Pastor Mike Digan and ang Sister Joyce Digan, Ma'am Joyce Digan, ay magdiriwang ng kanilang anniversary. At sa January 27 naman po ang Pastor Edwin and Sister Edna Tan. Ayan. Advance happy wedding anniversaries po sa lahat po ng nabanggit. Dadako po tayo sa ating praises. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Last Sunday po ay naidaos na po ng MIBC Silangan ang ating annual meeting at nailatag na rin po ng ating pastor ang kanyang vision po for the year, ang mga activities po na gagawin at yan po ay ating suportahan. Ano po? Ayan. Bago po tayo dumako sa sa iba nating babasahin, ay batiin po muna natin. Magandang hapon po, Nanay Amihan Saria Yabut, good afternoon. Ang Nanay Susan Jose, magandang hapon din po. At nakasama rin po natin si Deacon Kent Avestrus, magandang hapon po Deacon. At Sister Cerilyn Idos, good afternoon din po. Kasama rin po natin si Sister Monique Cabaya at ang Nanay Doris Santos. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Dadako po tayo sa ating pakikiramay. Let us continue to pray po kay Laarni Adrias, kay Tita Nila and family for the passing po of Tito Arnulfo Pedro Adrias noong January 16. Patuloy po nating ipanalangin ang pamilya at patuloy po nating hingin sa Panginoon na sila po ay bigyan po ng comfort. No? Ano po? Ayan. Dadako po tayo sa ating ilang sick brethren and loved ones. Kung meron po kayo naisip panalangin, isama nyo lang po sa ating comment section. Pero for now, babagit lang po tayo ng ilan. Ang nephew po ng Ma'am Joy, si Kevin Bihasa, siya po ay 25 years old. Pinalangin po natin siya sapagkat siya po ay mayroong heart enlargement. Ayan. Sama rin po natin ang pinapanalangin ng aming kaibigan na si Laarni Adrias na si Conrado Mendoza na meron po siyang karamdaman. Ayan po. At tingnan lang po natin dito. Ayan, sabi po ng Nanay Dory, please pray for our safe travel to Malaysia sa Thursday, January 25. Opo, sasama po natin yan sa ating prayer time mamaya.
safe travels for Nanay Dory and family. At panalangin po natin ang ating mga expectant mothers. Ang Sister Agnes Casiao, ang kanya pong expected due date ay sa May. And then si Arabel Bautista Ocampo. Sama rin natin sa prayer si Shaira Bihasa. At ang kanyang expected delivery date naman po ay sa March. Ayan po. Dago po tayo sa ilang mga prayer request. Patuloy po nating ipanalangin ang Sister Alexis Salazar na makahanap na po siya ng kanyang work. Maging ang panalangin po ng Sister Carmelita Belen sa kanila pong lugar ay mailapit po nila sa Panginoon. Maging kay Sister Lenny Hapitana, bigyan po sila ng malawak na kaunawaan at pag-unawa sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ayan. And then patuloy natin panalangin po ng pag-aasikaso po ng Sister Lynn Hapitana sa Meralco and Manila Water and Church para magkaroon na po tayo ng sarili nating linya po dyan. Ayan. At patuloy po natin ipanalangin ang ating mga elders and senior citizens, Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabu, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kekep, ang Sister Linda Gismundo, Preacher Renato and Sister Esther Regino. Sama rin po natin Brother Frank and Sister Percy Zapata, Auntie Jovita Digan, Ima Zeni Paras, maging sina Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Gertrude Severino, ang Sister Lourdes Mercalesha, ang Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, Brother Nick and Sister Lilia Santos. At ayan, tingnan, nagbago lang siya. Sandali po. Tatay Nori and Nanay Norma Santos, Cora San Jose, Nengat Dula, Sina Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion, Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong. Sama rin po natin sa prayers sina Pearly Rivera, Nanay Berbardo Lopez, ang Nanay Leonarda Saren at ang sina Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Bituin Ledesma, Daddy Apin, and Mami Lucy Saria, Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, sina Tony and Letty Garovillas, Kuya Evan Chua. Sama rin po natin sa prayers Kuya Raddy and Ate Beth Akong, sina Corazon Bernardo, Milagros Loquiao at si Rowena Galdones. Kung nais po nating madagdagan ang ating elders na pinagpe-pray, paki-comment lamang po at update po natin ang ating listahan. Ayan. Tapos, prayer request. Tignan ko lang po dito sa ating live. Ano po? From Ma'am Baby Villamiel, papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa araw-araw na biyaya at pagpapala. At isama po natin sa prayer si Sarah Joy. Masama po ang kanyang pakiramdam, may ubo at sipon. Opo, yan po ay ating isasama sa ating prayer time. Magandang hapon po kay Papa Olive Maximo, kay Brother Eugene Cabaya, good afternoon po. At tignan ko lang po sino pa nakakasama natin dito. Preacher Anselmo Marin, magandang hapon po sa inyo. Ayan, at salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Alright, at tayo po ay dumako sa pananalangin naman po sa ating mga online services. Patuloy po nating isama sa prayers ang Hardin ng Panalangin sa pangunguna po ng Pastor Mike at kasama po natin dyan ang Preacher Gary Chua. And then sa Bountiful Feastings on the Divine Verses with Bishop De Vega, ito po ay kasama rin po niya dyan ang mga LWBC pastors. At sa may kaagapay naman po sa pangunguna ng Pastor Nelda Tour at ang of Word and of Prayer sa pangunguna po ng Pastor Neil Kekep, Preacher Jabez Orara and Preacher June Esbieto. At sama rin po natin ang May Tiyak na Kaligtasan with FIBA Pastors at ang Biblical Teachings and Studies of MIBC Burgos sa pangunguna po ng Pastor Lito Paraiso. Ayan. Kung meron po kayong nais pang ihabol, i-comment niyo lamang po sa ating live ngayon at isasama po natin yan sa ating prayer time mamaya. Ayan. At this point po ay makakarinig po muna tayo ng isang tanging bilang.
salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako inibig mo at inangkin lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makayanang maipagkaloob, mamahaling iyas, ginintong niloob. Ang tanging dalangin ng Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko'y nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, at wala nang iba pang akong hinihiling. Di ko akalain ako ay bibigyan pansin. Isang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Di makayanang maipagkaloob, mamahaling iyas, ginintong niloob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko'y nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, at wala nang iba pang akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, na makapiling kay ligayang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanang maipagkaloob, mamahaling iyas, ginintong niloob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko'y nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, at wala nang iba pang akong hinihiling. Ikaw lamang, Ama, at wala nang iba pang akong hinihiling. Maraming salamat po sa tanging bilang na iyan. Ang tanging alay ko ay yan po ay kinanta ng Sister Jenny at tinugtugan po ng Brother Cyril Escobar. At muli po nakapag-record na rin po ang ilan sa ating mga instrumentalist last week at yan po ay inilinya natin dito po sa Hardin ng Panalangin. At I still encourage everyone na kung kayo po ay nais maging kabahagi ng Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng pag-awit, ay kausapin niyo lamang po ako or si Pastor at kami po ay papa-unlock at para ma-schedule po natin ang mga recordings po. Ayan, maraming salamat po muli kay Sister Jenny and Brother Cyril. Ayan. At kasama pala ni nandun pala kina Ma'am Joyce, sina Brother Cyril and Sister Jenny. Ayan, wag ka lang kabahan, Brother Cyril, tapos na po. Magandang hapon, Brother Sam Digan. Maraming salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin.
At Brother Robert Soriano, magandang hapon po. Kasama rin po natin ng Sister Shalini Gloriani. Good afternoon po. At meron po dito, sama po natin sa prayers mamaya si Sister Salvacion Vargas. Siya po ay merong mataas na BP at panalangin po natin na mag-normal po ito. Ayan. Tingnan ko lang po. Ayan. At tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Please turn your Bibles to the book of John, the fourth book sa New Testament. Ano po? Book of John, ang ating main ang ating chapter ay chapter 21 at ang verses po na pag-aaralan natin ngayong hapong ito ay from 20 to 22. So Book of John chapter 21 verse 20 to 22. Ayan, basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved, following, which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Peter, seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do? Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Ang title po ng ating short devotion this afternoon is Focus on Following Christ. Kinuha rin po natin yan sa last verse na binasa natin, sa verse 22. Sabi ng ating Panginoon, Follow thou me. Yan. Focus on following Christ. Let us pray. Manaming banal na nasa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita na patuloy na nagbibigay ng wisdom sa amin, na patuloy na gumagabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa Panginoon, patuloy niyong bigyan ng mga pusong bukas at nakikinig ang bawat nakikinig ngayon at makikinig pa po sa replay. Maging ako Panginoon na inyong pong lingkod at mensahero ay patuloy niyo pong itago sa inyong likuran upang ang mensahe po ngayong hapon ay manggaling po sa inyo, hindi po sa akin. Maraming salamat Panginoon, patuloy niyo kaming gabayan. Ito aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan. Sa binasa po nating main text natin ngayong hapong ito, no, makikita po natin na si Pedro ay tinatanong niya ang ating Panginoong Hesukristo about sa mga assignments na binibigay sa mga bawat disipulo, no? Ano daw ba ang gagawin ni John na siya rin pong may akda ng libro na binasahan po natin. At dito makikita natin na para bagang sinaway, no, ng ating Panginoong Hesukristo si Pedro, at kung itatranslate po natin sa expression natin sa panahong ito, ang sinabi ng ating Panginoon, ano sa iyo kung ano ipapagawa ko sa kanya. Parang yun ang sinasabi, no? What is it to you, 'di ba? Ano naman sa iyo para malaman mo pa kung ano ipapagawa ko sa kanya. Ako, naniniwala po ako personally na ang ating Panginoong Jesucristo ay nirebuke si Peter hindi dahil maling magtanong, hindi bawal magtanong Pero nirebuke ng ating Panginoong Jesucristo si Pedro kasi baka dahil dun sa intention, no? The intent behind the question. Ano bang intention mo kung bakit ka nagtatanong? Kasi pag tinignan naman natin, it's a simple question. Ano ba naman yun? Maybe out of curiosity, pwede namang itanong kung ano yung papagawa ng bawat isa. Halimbawa, kahit naman dito sa eskwelahan o sa bahay, nagtatanong tayo, di ba? Hindi naman masama magtanong. The problem is, ano ba yung intent behind the question, no? Bakit ko po nasasabi ito? Kasi kung babasahin po natin yung text before the main text, ito po makikita natin sa John 21 din po, no? Same chapter, pero taas lang po tayo ng konti. Ang basahin po natin ay ang verse 15 to 17. Ang sabi po ng banal na kasulatan, verse 15, So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith to him again, and second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Dito po makikita natin, no, na binigay ng ating Panginoon Jesucristo yung ipapagawa niya specifically
para po kay Apostol Pedro, no? Kung ano ang dapat ang papagawa ng ating Panginoon Kristo is feed his sheep, pakainin ang kanyang mga tupa. Sa Biblia po, no, kapag ang ating Panginoong Kristo ay nag-uulit ng kanyang mga sinasabi, ang ibig pong sabihin nito ay it is important. Importante po ito. Kaya po pag nagbabasa tayo sa ating Bible reading, no, pag nakaka-encounter tayo na sinasabi ng ating Panginoong Kristo twice or thrice na binabanggit ang same topic or same word, same sentences, we should be very mindful at magbigay tayo ng extra attention sa sinasabi ng ating Panginoon sapagkat ito po ay importante. Siyempre, sinasabi ko lang po extra kasi lahat naman po ng nakasulat sa Bible ay should be carefully studied, ano? Hindi naman para baliwalain ng ibang nakasulat. Sabi nga ng Apostol Pablo, all scripture is profitable for doctrine, di ba? So, pero pagka nag-ulit po ang ating Panginoon, let's take extra caution. Let's give extra attention. Ano po sapagkat ito po ay mahalaga. And dito po sa binasa natin, Jesus repeats 3 times ang statement na tatlong beses na binanggit niya ay Peter is asked by Jesus to feed his sheep. No? Sa conversation po na ito, it reveals 2 things. Dalawang elements po ang binibigyan ng importansya. Ang una, it is important, pasensya na po, nangangat ang ilong ko. It is important that Peter carry out the assignment. Importante na gawin ni Apostol Pedro kung ano ang pinapagawa sa kanya. 3 times sinabi ni ang ating Panginoon Kristo na sinabihan niya si Pedro na may gawin, no? At doon sa tatlong beses na binanggit ng ating Panginoon Kristo, isa lang naman yung task. Inulit-ulit lang niya, di ba? Yung task. And so in addition na dapat gawin ni Pedro ito, importante rin na the sheep of the Lord be fed. So dalawang bagay na po importante na gawin ni Pedro ito at importanteng mapakain ang mga tupa ng Panginoon. Anong ipapakain natin sa mga tupa ng Panginoon? Siyempre ang Word of God. Tayo po 'yan ang sheepfold po ng ating Panginoon Kristo ay ang tinutukoy po nito ay ang kanyang mga tagasunod. So kaya nga importante sa mga mangangaral, sa mga nangangaral ng salita ng Panginoon na hindi natin i-disregard ang commission na to. Kung ikaw po ay naitalaga na mangaral, kung ikaw po ay naitalaga na magturo ng bata, o basta kahit ano pong assignment kung saan ikaw ay nagbabasa ng Biblia at ipinapakain mo ito sa mga tao, sa mga tagasunod ng Panginoon. No, we should not disregard this commission. We should take this seriously because this is very important, and it is equally important, mga kapatid, na ang mga tagasunod ni Kristo, no, kasama po rin tayo ron, na ang mga tagasunod ni Kristo ay mapakain ng salita, no? So importante na gawin ng maayos at seryosohin ng mangangaral na magpakain siya ng salita ng Panginoon, at napaka-importante rin po na ang mga tagasunod ni Kristo ay nakakarinig at napapakain ng salita ng Diyos. At pwede pa po tayo mag-elaborate dito, no? Pero siguro it warrants another devotion. Gusto ko lang i-drive po yung point na Peter was assigned an important task bago niya tinanong ang ating Panginoong si Kristo kung anong gagawin ni Apostol John, ano? So, ano sa tingin po ninyo, no? So ako, kung sakali ako, na-assignan ako ng isang task, no? Tapos tatanungin ko yung boss ko, yung leader ko, sabihin ko, ano pong ipapagawa mo sa kanya? Ganun po ang ginawa ni Pedro eh. Pagkatapos niya ma-assign ng task, naging curious siya. Ano ngayon ang gagawin ng iba kong kasama, specifically po dito sa nabasa natin, para kay John. It is the same reason, na tayo bilang mga tao, habang mga bata, nung tayo mga bata pa, di ba, kapag may inutos sa atin si tatay at si nanay, o minsan titignan pa natin kung anong ginagawa ng mga kapatid natin, no? Kung ikaw pinagugas ng pinggan, siya rin ba pinagugas ng pinggan? No, nung tayo lumaki na, minsan tinitingnan natin, yung sa mga katrabaho natin, mas malaki ba sahod sa akin ito? At tayo bilang mga adults na rin, minsan tinitingnan din natin, sa Facebook, sa Instagram, sa mga social media, saan ba galing saan ba nagpupunta yung mga kaibigan ko? Ano ba yung mga restaurant na kinakainan nila?
no? Ano bang kotse yung dinadrive nila? No? Kaya ano bang klaseng lifestyle meron sila? So it's the same reason. Yes. Katulad po natin, si Pedro po gusto niyang malaman kung anong gagawin ni Juan, no? Ni John, the Apostle John. And either, no, ang problema kasi dito, gusto niyang malaman, no, ang gagawin ni John, and Peter might do one of the following. He might be envious or he might be prideful. Yan po ang problema sa ginagawa at sa tanong ni Apostol Pedro, no? Sa tanong niya, yung intent niya ron hindi naman para out of curiosity lang, na wala lang. Ang intent niya doon marahil ay para ma-compare, no? Kung ano yung binigay sa yung task versus ano binigay mo sa kasama mo. Now, Peter might be envious. Bakit? Kasi kung sa yung ibinigay na task kay Apostol John ay sa tingin niya sa tingin ni Pedro mas importante do sa binigay sa kanya, di syempre mas baka ang pakiramdam ni Pedro niyan baka mas favored si John kaysa sa kanya. Pero mga kapatid, alam naman natin, envy is not a good thing para sa mga tao na magkaroon nito, ano? Basahin po natin yan sa James chapter 3. Sabay dulo po ng Bible ito. One of the last books of the Bible, James chapter 3. At ang verse po ay 14 to 16. Sabi po rito, "But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work." Ayan po, nalinaw po na nakasulat sa ating banal na kasulatan. Sabi po ni Apostol Santiago na ang envying and strife, di ba? Ang pagkakainggitan, ang kaguluhan, it is earthly, sensual, and devilish. Ibig sabihin, ito po ay mga gawain ng mga karnal na tao, no? Na mga tao na nandun pa sa karnal na estado, no? So kung meron tayo dito sa ating mga puso, magkakaroon ng confusion. And sabi nga dito, evil work. Bakit? Kasi kapag meron kang kinaiinggitan tao, dahil sa tingin mo yung pinapagawa sa kanila mas mahalaga kaysa sa pinapagawa sa iyo, gagawin mo pa rin ba yung pinapagawa sa iyo ng 100%? Siyempre, ang nature ng tao, mas mahalaga naman yung gagawin niya di basta may pasa ko na lang, basta-basta, o kaya saka ko na ibibigay, no? Pagka napansin na ako ng boss ko, siguro, no? So, malamang hindi, no? So, ang simple example po nito is, it is evil in itself. Ito example natin, no? Na pag may pinagawa ka sa tingin mo, mas mahalaga yung ginagawa niya. Yun, evil na yun di ba? Masama na po yun It also creates confusion. Bakit po? Siyempre, yung mga kasamahan mo sa trabaho o sa school work nyo, sa group work nyo, no? Hindi mo ginawa ng maayos yung trabaho mo. Bakit? Hindi mo ba kaya? O wala ka ng pakialam? O ano? Bakit? Diba? So doon pa lang, kung importante para sa kanila yung gagawin mo, ikaw lang yung nagsasabing hindi importante. So nagkakaroon ng kaguluhan and confusion. At alam niyo po ba na itong pagkainggit na to, this envy, ito yung nag-drive ito yung driving force ng mga high priest ng panahon ng ating Panginoon Kristo para ma-persecute siya, di ba? Para siya maaresto, nag-lead eventually sa kanyang crucifixion. Yan po ay mababasa niyo sa Matthew 27:18. At alam niyo rin po ba na additionally, si Joseph, the son of Jacob, siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid na maging alila, maging alipin dahil naiinggit sila sa kanya. Yan po ay mababasa nyo sa Acts 7:9. So dito pa lang sa mga ipinakita natin ito, makikita natin na ang pagkasobra na yung inggit ng isang tao, nakakagawa sila ng mga masasamang bagay no? Ng evil things. Sabi nga ni Apostle James, no? Na envy can drive a person to do really evil things. Na ang driven na sila ng kanilang inggit, na wala na silang pakialam kung anong magiging kalalabasan ng kanilang gagawin. Ang mahalaga sa kanila masatisfy yung pagkainggit nila. And as Christians, we are warned. Tayo po ay sinasabihan na we should not have envy sa ating mga puso. Dapat wala po tayo niyan, mga kapatid.
bilang Kristiyano. Ayan ang warning po dito sa Romans 13:13. Makibasa po natin yan. Sabi ng Apostol Pablo, Romans 13:13, sabi po niya rito, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Yan po ang sinabi ng Apostol Pablo. Sabi dito, let us walk honestly. At sabi nga sa huli, di ba, not in strife and envying. Yan po ang warning sa ating mga mananampalataya. Pangalawa, pagka sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, no, kung ano ang gagawin ni Apostle John kay Apostle Peter, pwede po siya maging prideful. No? Ang unang possibility, pwede siyang maging envious. Ang pangalawang possibility, pwede siyang maging prideful. Bakit po? Kasi kung sa paningin ni Pedro na ang gagawin niya ay mas importante naman kaysa sa pinapagawa ng ating Panginoong Hesukristo kay Apostle John, magkakaroon siyang danger na maging puffed up, na maging mayabang, no? Maging arrogant, no? At ano po ito? Ito po ay pride. No, pagka ikaw mataas ang tingin mo sa sarili mo, mayabang ka, tingin mo sa iba maliit lang, ang tawag po doon, meron kang prideful heart. And as bilang mga mananampalataya, alam po natin na ang pride is never a good thing to have, no? In fact, it is pride that caused Satan to fall from grace. Yan po ay nakarasulat sa ating Biblia sa Isaiah 14. Sa balik po tayo sa Old Testament. Ano po? Isaiah 14. Pagkatapos po yan ng Book of Song of Solomon, Isaiah 14, at ang verse po natin ay 12 to 14. Sabi po rito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Dito sa binasa po natin ito, kitang-kita kung gaano ka prideful si Lucifer, ano po? At bakit? Kasi iniisip niya pwede siyang maging Diyos. Pwede siyang maging katulad ng Diyos. Nakaka-fascinate lang po, 'di ba? And if you will remember nung sa Garden of Eden po kay Adam and Eve, ano ba ang sinabi ng diablo sa kanila? Sinabi po sa kanila sa Genesis 3:5 ano po, na sila po pag kumain ng forbidden fruit ay magiging katulad ng mga Diyos. They will be like as gods. 'Di ba? It's the same. Kasi 'yun ang ano niya eh. Yun ang gusto rin niyang mangyari sa sarili niya eh. Gusto niya maging katulad ng Diyos. Kaya yun din ang sinabi niya sa mga unang tao, ano, na pagkakain niyo to, magiging katulad kayo ng Diyos. Ano po ang pinoprovoke ni Lucifer kay Adam and Eve? And that is pride, no? Kasi alam niya na tayo bilang tao, we are very prone to have pride in our hearts. At sa tingin niyo ba, saan nagsisimula? Saan ba nagkakaroon? Saan nagki-creep? Saan nagsisimula mag-creep ang pride sa ating mga puso? Pagka sa tingin mo, yung pinapagawa sa iyo, mas importante kaysa sa iba. Pag sa tingin mo, mas mahalaga ka kaysa sa ibang tao. Kapag ka sa tingin mo na mas dapat kang unahin, dahil wala namang, kumbaga dahil mas mahalaga tingin mo sa sarili mo kaysa sa iba, ikaw ang dapat unahin, ikaw ang dapat masunod. Pagka ganun po ang nagiging ugali natin, mag-ingat na po tayo. Let's have a heart check. Are we prideful? Are we becoming prideful? Kasi pag tinignan po natin, no, si Lucifer, bakit siya naging prideful? Kasi he was created full of wisdom and perfect beauty. Yan po ay nakasulat sa Biblia. And because of that, ang kanyang puso po ay naging arrogant. His heart was lifted up and thought he can ascend like God. Yan po ay mababasa natin sa Book of Ezekiel. Yan din po ay nasa Old Testament. Book of Ezekiel 28:17. Sabi po rito, thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, and they may behold thee. Sabi po rito, no, thine heart was lifted up because of thy beauty. Akala niya, sa kanya galing yun.
sa sobrang ganda niya siguro, no, sa sobrang perfect ng pagkagawa sa kanya, akala niya siguro nilalang niya yung sarili niya. Nakalimutan niya na siya rin po ay isang created being. Siya rin po ay nilalang. And this is the reason why Jesus rebuked Peter, kung bakit pinagalitan ng ating Panginoon si Kristo si Peter. Kasi yung question niya nga, tulad ng nabanggit ko kanina, ang paniniwala ko ron, it was driven with an intent, no? And hindi siya magandang intent. So it will either result, kung sinagot niya ito, it will either result in envy or pride. So mga kapatid, I believe, no, that God gave us all a role. Lahat tayo may role sa kanyang ministry bilang mananampalataya, kung paano ang mga apostol nung mga unang panahon ay may kanya-kanyang roles na ginagampanan. Ganun pa rin po hanggang ngayon ang mga mananampalataya, meron tayong iba't ibang role. At ang gusto ko pong i-drive dito, kung ano man yung role na ibinigay sa inyo, tandaan po natin, ang ating Panginoong Diyos, hindi niya tinitignan kung anong role meron ka. Kung ikaw ba ay pastor, preacher, ikaw ba ay worker, ikaw ba ay deacon, ikaw ba ay sa logistics, ikaw ba ay song leader, no? Ikaw ba ay sa pagme-maintain ng kaayusan ng mga churches, sa ating mga logistics, kung ikaw ba ay nag-uugas ng pinggan tuwing Sunday, hindi mahalaga sa Panginoon. Ang value na tinitignan ng Panginoon, hindi kung ano yung ginagawa mo. Ang value na tinitignan ng Panginoon, ang minimeasure niya sa iyo, ay ginagawa mo ba ito faithfully. It is how you do what was assigned to you, doon tinitignan ng Panginoon. Doon minimeasure ng Panginoon. Are you doing it faithfully? Are you doing it with all your heart? Binibigay mo ba ang 100% every time? No, kasi nga sa labas, no? Sa trabaho, may boss ka, gusto mo bigay 100% kasi kung hindi mapapagalitan ka eh. Pero bakit sa Panginoon hindi tayo ganoon? Hindi ba natin alam na mas mahalaga na makita ng Panginoon na pinapahalagahan natin ang mga na-entrust sa atin, ang mga pinagkatiwala po sa ating mga gagampanang role sa ministry natin dito sa lupa? Bakit? Kasi sabi nga 'di ba sa Parable of the Talents, kung iyan ay napagkakatiwalaan ka ng Panginoon, mas marami pa siyang ibibigay sa iyo. If the Lord can trust you in the little things, then He will give you bigger things. At ang ginagawa po natin dito sa lupa, alam niyo po, this is practice, no? At lahat ng nangyayari dito, this is for us to prove God how faithful we are. Bakit? Sapagkat pagdating po natin sa langit na bayan, meron pa rin mga mapapagawa sa atin ng Panginoon. At kung tayo napatunayan niya na faithful dito sa lupa, then God will entrust us bigger things pag tayo po ay nasa langit na. O pag nandun na po tayo sa tinatawag na new heaven and new earth. Ayan. So, tandaan lang po natin na hindi yung role, it is how you commit, it is how you perform, and it is how, kumbaga ano kamusta ang puso mo sa ipinapagawa ng Panginoon sa iyo. Kaya yung kung ang ating pastor, no, if our pastor has given you and entrusted you a role in the church, be thankful for the privilege. No, maging thankful po tayo. Pagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipakita sa Panginoon kung gaano natin siya kamahal sa pamamagitan po ng mga ministries na ito. So, do not compare yourself to others. Huwag natin compare sarili natin sa iba. Mas magaling ba si ganito? Mas magaling ba ako kay ganito? This is the whole point of this devotion. Is for us to mind our own business. No? Huwag natin pansinin, kumbaga, ginagawa ba niya ng maayos? Hindi naman tayo yung supervisor eh. No? Para sitahin siya. Ang supervisor ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo, intindihin natin kung ano ba ang tingin ng ating Panginoon sa ginagawa natin para sa kanyang ministry. Yun lang ang dapat na meron sa ating pag-iisip at meron sa ating puso. So, remember, no? Ito po ang gawin natin, ilagay natin sa ating mga puso. Am I doing well for God's glory? Huwag na tayo mag-nurture ng mga evil thoughts. Huwag na tayo maglagay ng envying and pride sa ating mga puso. Kaya nga sundin na lang natin kung anong sinabi ng ating Panginoong Kristo kay Pedro nung tinanong niya to. Sabi ng ating Panginoong Kristo, ulitin lang natin sa John 21:22, sabi dito, no? Sa verse 22 sa main text po natin, Jesus saith unto him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Ano po yung last statement niya? Follow thou me. Ang ating Panginoon Kristo sabi kay Peter, follow thou me. No? Huwag mong pakialaman kung anong binigay ko sa iba. Iba-ibang dealings ng Panginoon sa atin.
At kung tayo titingin sa ganon, anong klaseng puso meron tayo? Hindi ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Nang ibinibigay niya sa atin ay para sa kanyang kaluwalhatian at mahalaga rin para sa kanya. No? So, in everything that we do, let us concentrate. Focus lang po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo kung ano man pinapagawa niya sa atin. No? And then let us do it faithfully. In that way, no? Pagka dumating na yung oras na tayo humarap at lumuhod na sa harapan ng ating Panginoon Kristo, ito yung maririnig natin. Ito yung goal natin dapat sa buhay. Sa Matthew 25:21. Ito po ang ating last verse for the day. Matthew 25:21. Ang sinasabi po rito, His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. No? Hindi sinabi dito na, di ba? Ang sabi po rito, ang concentrate po natin, good and faithful servant. Ginawa mo ng maayos at naging matapat ka sa paggawa ng maayos sa pinagkatiwala sa iyo. So let our goal in this life, no? Let our goal in this life be to hear our Lord say that we have been a faithful servant. Christians, that is the purpose of our lives here on earth. Nawa po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Gandang hapon po kay Bing Rain Severino. Kasama rin po natin ang Preacher Ronald Espeto. Good afternoon po, Preacher. Kasama rin po natin Sister Nika Bilen. Brother Cyril, good afternoon. Ayan. Sige po, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Let us pray. Ama naming banal na nasa langit, muli nagpapasalamat kami sa wisdom na binibigay niyo sa amin sa pamamagitan po ng inyong salita. Sa pagpapaalala niyo po sa amin, Panginoon, ng lahat ng aming gagawin para sa iyo ay mahalaga sa inyong mga mata. Kami lamang po, Panginoon, na nagbibigay ng kami lamang po, ang aming standards lang po nagsasabi na mas mahalaga ang ginagawa ng iba, ngunit sa paningin niyo po, Panginoon, alam namin na kung ano man ito, Panginoon, dapat ay ginagawa namin ito ng may katuwaan sa aming mga puso at ibinibigay namin ng 100% namin every time, O Lord, sapagkat ito po ay para sa inyong kaluwalhatian at hindi po ito para sa amin, hindi po ito para kami sumikat, hindi po ito para kami makilala, Panginoon, kundi maiangat po ang inyong pangalan at maluwalhati po kayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Patuloy niyo silang bigyan ng mahabang buhay at gabayan po sa buhay na to. Bigyan po sila ng maraming pagpapala sa mga magdiriwang po ng kanilang mga wedding anniversaries. Pagkadalangin ko, Panginoon, patuloy niyo pagtibayin ng kanilang pagsasama, Panginoon. Maging example po sila sa mga kabataan po ngayon. Dalangin namin, Panginoon, at kami patuloy na nagpapasalamat sa nakaraang annual meeting na patulungan nyo kami, Panginoon, na ang mga nailatag na programa ng mga ministries na inyo po inilagay sa vision ng aming pastor ay magawa po namin faithfully, O Lord, sa ngayong 2024, O Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, at nagpapasalamat po ang Ma'am Baby Villamel sa inyo pong biyaya para sa kanya at sa kanyang pamilya. Panginoon, patuloy naming nilalapit sa inyo si Arnie Adrias, Tita Nila at ang kanyang pamilya. Patuloy niyo po silang bigyan ng kaaliwan at comfort, O Lord, sa pagpanaw po ni Arnulfo Pedrosa Adrias. Patuloy niyo po silang ilagay sa inyong isipan, O Lord, at patuloy niyo nga hawakan. Dalangin namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman, sina Dory Grifalda at Cornelio Grifalda sa kanila pong mga kalusugan. Ngayon din, si Princess Sulianda, Panginoon, na may hika at nagpagdurugo ng ilong, siya po inyong pagalingin. Maging si Ate Arcel na may karamdaman at si Sister Venus de Guzman Belen sa kanyang hyperventilation. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Ana Pulido na may goiter problem. Yun din si Angelina Quitariano na na-stroke at nasa ospital. Siya po inyong hawakan, pagalingin. Patuloy namin ang complete recovery ni na Gay Castillo Doctor, Azaraya Chua.
Casen Castillo, Alaysa Rojas, Norma Castillo, ni EJ Mariano, maging ang Sister Dang, at si Alex Chua. Patuloy niyo po silang bigyan ng recovery, maging ang Pastor Walter Santos. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Ma'am Adelma Balot na may osteoarthritis, siya po ay inyong pagalingin. Si Gian Paldeng sa kanyang complete recovery, at si Tatay Ansari na na-stroke. Patuloy namin nilalapit ang recovery po ni Francesca Audrey Abad, maging ang Ima Zani para sa kanyang high blood pressure, siya po inyong hawakan pagalingin. Maging ang si Pastor Fred Silaw na mayroon pong heart disease and high blood pressure. Hawakan niyo patuloy na kaawaan, Panginoon, si Christina Martinez na may health condition, ang asawa po ni Mapi Antonio na na-stroke, si Laila Go na mayroong kidney stone, ang mga sina Nanay Faye Carpio and Sister Percy Zapata na masakit po ang braso, sila po pagalingin ninyo. At inyo pong hawakan ang Sister Sara na masama ang pakiramdam, pagalingin niyo po ang kanyang ugot sipon, maging kay Sister Salvacion Vargas, kayo pong humawak sa kanyang BP. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Tuding Severino, kanya pong kapatid na si Filomena Belen. Bigyan niyo po siya ng kalakasan at pagkagalingan ng kanyang mga tuhod. Kasama namin sa Panginoon, sinasama namin, Panginoon, sa aming panalangin ang bukol po na inaoperahan sa balikat ni Rogelio Severino. Dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo pong hawakan, pagalingin ang Nanay Leonardo Saren, maging si Flor Chua, Panginoon, sa kanyang pain and cramps, siya po inyong pagalingin. Dalangin din namin si Francis Gicaraya na na-stroke, siya po inyong hawakan, pagalingin. Patuloy niyo pong pagalingin si Alda Balagros, Panginoon, naka-confine sa ospital, at siya rin po ay expectant mother, Panginoon. Dalangin din namin si Amparo Cruz sa pagbabalik po ng kanyang cancer. Ang Nanay Elvie Rivas, Panginoon, ay patuloy niyong hawakan at pagalingin sa kanyang pananakit ng katawan. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang Nanay Sioni Isla, ang mother-in-law po na Pastor Quezon Andrada na nasa ospital, siya po ay inyong pagalingin. Dalangin ko rin, Panginoon, na pagalingin niyo si Conrado Mendoza at si Kevin Biasa na mayroong heart enlargement. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, na mga mahal namin sa buhay na may matinding karamdaman, sina June Santos na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Rhea Jade Borja, si Corazon San Jose, si Julita Elizaralde, si Mary Rebamonte, si Jaisel Juarez at si Amparo Cruz na may mga cancer. Maging sina Efren Inocencio, Berbardo Lopez, si Perlis Kaar at si Frank Hardy na may komplikasyon po sa diabetes. Kayo po, Panginoon, ang magpagaling, magbigay, magpamalas po kayo ng inyong mapagpagaling na kamay at mirakulo sa kanila, at kayo na rin po mag-provide, Panginoon, ng kanila pong mga pangangailangan. Dalangin namin ang aming mga expectant mothers, patuloy niyo po silang hahawakan hanggang sa delivery po ng kanilang mga babies. Patuloy niyo po silang bigyan ng maayos na kalusugan, sina Sister Agnes Casiao, Arabel Bautista Ocampo at si Shaira Bihasa. Dalangin namin, Panginoon, ang mga kahilingan ng mga kapatiran. Patuloy ko nilalapit si Grace, Faith and Mercy, ang mga anak po ng Preacher Gary Chua and Ma'am Dang. Patuloy silang gabayan at hawakan sa kanila pong mga gawain. Patuloy din niyo pong gabayan sina Preacher Gary and Sister Dang sa kanila pong Philippine and Taiwan trips. Nawa kayo po mag-provide para dito at maging gagamit-gamit din po sa inyo, Panginoon, ang trip na ito. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang grandchild ni Yan Uilo Amadsarabig. Bigyan niyo po siya ng continuous health and growth. Kay Lisa Emily Muth, bigyan niyo po ng kalakasan at guidance po para kina Christine and Kativu. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Shem. Bigyan niyo po siya ng physical strength, good health at spiritual growth and maturity. Kay need po ang Ma'am Sheila, patuloy niyo po siyang bigyan ng maayos na kalusugan, maging sa patuloy niyo po siyang gabayan sa pag-agapay niyo po sa mga ministry po sa inyo pong mga ministry. Patuloy namin nilalapit ang Brother Robert Soriano, maging maayos na po ang petition papers nila papunta sa US. Kaya hindi ng Sister Doris Santos, patuloy niyo po siyang bigyan ng physical and spiritual strength. Dalangin din namin na bigyan nyo ng maayos na kalusugan ang mga mahal sa buhay ni Maricel Kiambao. Patuloy namin nilalapit, Panginoon,
ang Godin family sa kanila pong araw-araw na pangangailangan, ang sinabing Rain Severina, Panginoon, sa kanyang mga mahal sa buhay, ang heart's desire po ng Nanay Tuding, Panginoon, bigyan niyo po ng kalusugan at gabay ang kanyang anak na si Melvin Severino, pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang kanila pong small business. Dalangin ko rin, Panginoon, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka, and Brother Sean. Patuloy niyo pong ingatan ang Deacon family sa kanila pong mga gagawing travels, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, si Mercy Castro, bigyan niyo po siya ng good health and healing. Dalangin din namin si Judith Castillo and family, magkaroon ng maayos na kalusugan. Si Patrocinio Eganya, maayos na kalusugan para kay Rani, Rosalind, Rain, Ria, Enrica, at makapasok po sila sa kanilang mga exams. Dalangin ko rin, Panginoon, ang inyo pong gawain sa Lawaan Antique sa pangunguna po ng Pastor Gerald Rapista at ang kanyang pong may bahay na si Ma'am Jenny Rapista. Kayo po mag-provide ng kanilang pong pangangailangan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang Ma'am Baby Villamiel, patuloy po siyang bigyan ng kalusugan. Ingatan niyo po siya, maging kanyang heart's desires, O Lord, at patuloy niyang bigyan ng kalakasan, igabay ang kanyang mga anak at apo. Dalangin ko rin, Panginoon, na bigyan niya ng spiritual strength ang Carpio family, maging ang niyo pong guidance and provision sa Inocencio family at sa Abdul Razak family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, si Aida K. Edjok family, patuloy niyo pong bigyan ng maayos na kalusugan at ingatan niyo po ang buong Edjok family. Patuloy namin nilalapit, Panginoon, ang kanyang mother po ng Sister Rowena Galdones na si Rosario Galdones, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan, maging sina Joel Eve, Reynan, at ang si Jomar po, Panginoon, patuloy niyong gabayan. Dalangin ko rin, Panginoon, ang si Marian Cabana, Panginoon, ang panalangin ko para sa kanya ay spiritual growth and maturity, maging ang salvation po ng kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mother po ni Sister Lynn Hapitana na si Mama Dilia Pobucan, siya po ay inyong ingatan. Ganun din ang kanyang asawa at anak na si Jason Hapitana at si Jake Hapitana. Dalangin ko, Panginoon, si Ate Lilibet Akong, siya po ay patuloy niyong gabayan at patuloy niyong kasihan ang kanya pong pamilya. Dalangin ko rin ang Nanay Getrudo Severino, patuloy niyong pong bigyan ng kalakasan at kagalingan and spiritual growth ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagalingin niyo rin po ang ubo ni Raquel Aling. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy, patuloy niyo pong ingatan, pagpalain ang ministry na ito, patuloy niyong bigyan ng gabay ang administrator, ang principal, ang staff and teachers, maging ang parents and students. Dalangin ko rin, Panginoon, ang spiritual lives and church finances, ang spiritual lives po ng mga members ng MIBC Silangan, maging ang church finances po. Dalangin ko rin, Panginoon, na makahanap na po ng pagkakakitaan at work ang Sister Alexis Salazar. Dalangin ko rin, Panginoon, ang Sister Carmelita Belen na siya po ay bigyan ng kalakasan upang patuloy po siya na makapaglapit sa inyo mula sa kanilang lugar. Maging ang Sister Lenny Hapitana, bigyan niyo po sila ng malawak na pangunawa sa mga tao na kapaligid sa kanila at pati kayo na rin po ang magbigay at mag-provide para sa kanila po mga pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy namin nilalapit ang pag-asikaso po ng Sister Lynn Hapitana para sa Meralico and Manila Waterland Church. Ingatan niyo po siya sa kanyang mga lakad, Panginoon, maging sa provisions po na kakailanganin niya upang magawa niya po ito, kayo na po mag-provide. Patuloy namin nilalapit ang Brother Sam Digan para sa kanyang graduation requirements and considerations po from his professors. Dalangin ko rin, Panginoon, ang safe travels po ng Sister Doris Santos, maging kasama po ng kanyang mga mahal sa buhay, papunta po sa Malaysia sa Thursday sa January 25. Kayo po ang magbigay po ng traveling mercy sa kanya, siya po ay makarating ng maayos at ligtas sa kanilang pupuntahan. At dalangin ko rin, Panginoon, ang mga elders po na nabanggit kanina, kayo po magbigay sa kanila ng kagalingan sa karamdaman, provision sa pang-araw-araw, at nawa, Panginoon, ay patuloy kayo silang malapit po sa inyo. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga nabanggit na online ministry, kayo po magbigay ng provisions dito, O Lord. Kayo po magbigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa mga mangangaral sa kanila pong mission na mailapit po ang inyong salita sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo po magpalat, magbigay ng biyaya sa bawat isa.
Dalangin ko rin, Panginoon, ng small business ni Bing Rain Severino. Kayo po magpalago rito. Kayo din, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang Nanay Tuding, kayo po magbigay ng kalusugan at ng kalakasan. At kayo rin po, Panginoon, ang magbigay ng maayos na kalusugan para kay Melvin Severino. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko na ang bawat nakinig, bawat makikinig pa ng ministro na ito, kayo po magpalat, magbigay ng kasagutan sa kanilang mga heart's desires, sa kanilang personal prayers, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na magamit po ang hardin ng panalangin upang mapalapit po ang inyong mga anak sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. Ayan. Alright, tayo po ay dadako na sa pagbati po sa ating mga nakasama ngayong hapong ito. Nagpapasalamat po muli kami na kayo po ay sumama sa amin hanggang sa ating pananalingan. At tingnan ko lamang po ang ating listahan. Kung kayo po ay mapapadaan, we always encourage you na kayo po ay mag-leave ng emoji o kahit comment po para mag-register po kayo sa ating live. Ayan po. Maraming salamat po kay Sister Alexis Salazar at kay Pastor Mike, Ma'am Joyce, Brother Sam, Sister Milka, and Brother Shan. Kasama rin po natin ngayong hapong ito, Sister Arcil Moreno Manigo. Good afternoon po. Sister Arian May, Ma'am Baby Villamel, magandang hapon po. Maraming salamat din po, Maita Gomez. Magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa Hardin ng Panalangin, maging kay Nanay Amihan Yabut, Nanay Susan Jose, good afternoon po. Kay Sister Seredine Idos, salamat po sa pagsama niyo sa amin. Deacon Kent Avestrus, good afternoon po. Salamat po, Deacon. Kasama rin po natin Sister Monique Cabaya, Nanay Dory Santos, ang Sister Elena Ontuca Evilla, good afternoon po. Kasama rin po natin si Helvic Sarmiento Nagalo, magandang hapon. At salamat sa pagsama sa Hardin ng Panalangin. Nakasama rin po natin Papa Olive Rivas, Brother Eugene Cabaya, good afternoon po. Preacher Anselmo Marin, magandang hapon po, Preacher. At Sister Shalini Gloriani, magandang hapon din po sa iyo. At kasama rin po natin Brother Robert Soriano, ang Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po, Nanay Elvie, patuloy po kayo magpagaling. Yan din si Brother Alexander Mabansag, magandang hapon po sa iyo. At maging kay Bing Rain Severino, magandang hapon din po. Nakasama rin po natin si G. Rivera, Brother Cyril Escobar, Sister Veronica Belen, maging ang Preacher Ronald Espieta, magandang hapon po. At really nice to see you and the other preachers po ng last Sunday po sa MIBC Marikina. Kasama rin po natin ang Ma'am Esther Pangilinan Orhino and Preacher Renny Orhino, magandang hapon po. Salamat po sa pagsama sa amin. Kasama rin po natin ang Ma'am Risa Lumangya, good afternoon po, Ma'am Risa. At regards din po kay Pastor Ruel. At nakasama rin po natin Sister Jocelyn Hapitana at si Sister Ami Kayabyab. Siya po ay nasa Spain. Magandang hapon po, Sister Ami Kayabyab. And then nakasama rin po natin si Lisa Hardiniano. Siya po ay ang cousin na Ma'am Sheila at belated happy birthday po noong January 20. And then kasama rin po natin ang Sister Sarah Villamiel at maging si Momo. At we are praying for your safe travels po on February 4. And then kasama rin po natin ngayong hapong ito si Karen Sumodibilla Castillo. Magandang hapon po. At kung meron po ako hindi nabanggit ay humihingi po ako ng paumanhin. At kami po ay patuloy na nag-appreciate po sa lahat po na patuloy din po na sumasbaybay sa Hardin ng Panalangin. Ang Hardin po ng Panalangin ay babalik po sa Thursday alas 5 po ng hapon sa pangunguna po ng Preacher Gary. At bukas po ang midweek service ng ating church sa MIBC Silangan on-site sa pangunguna po ng Pastor Mike Tigan. Muli ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem na muling nagpapasalamat po sa inyo at patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.